So yun, ito yung ating undermount drawer guide. Ayan, yung concealed drawer guide. So hindi kita nyo sa side. Ayan, so ganyan yung ginagawa natin ngayon. So papakita ko sa inyo ngayon kung paano natin to ini-install. Ayan, so may kahirapan to, kaya kailangan panoorin nyo to para makuha nyo yung tamang diskarte. Ayan, so kung nakita nyo, ayan, no? So yung pagitan nyan is 5mm and 5mm. So sa iba masyadong dikit yung ginagawa nila. So ito mas malaki yung magiging pagitan nito. So yun, papakita ko sa inyo paano natin i-install. Ayan, no? Okay, no? Suwabing suwabe. So yun, papakita ko sa inyo kung paano natin ito i-install. So yun, tatanggalin natin ito sa pinaka ilalim. So meron ditong pinaka-lock. Ayan, sa may ilalim na yan, no? Dito. So ayan, ginaganyan lang yan. So matatanggal yun na yan. Ayan, no? So yun, ito yung ilalim niya. Yan, no? So meron siyang ganito, yung pinaka-lock niya. Ito naman yung ating yan, yung pinaka-guide natin. Ito. Ayan, no? Mapapansin niyo yan, no? Yun. So kukuhanin natin yung sukat ng sukat nito. Yan. So yun, kung ano ang sukat na to mula dito, yan, so 78.6, yan, 78.6 yung sukat nito. Yan. So ang gagawin yung kahon, magle-less kayo ng 1 cm. So total na yun, HBN 5mm dito, saka 5mm dito. So 1 cm yung tatanggalin nating sukat. Liliit siya ng 1 cm yung ating kahon. So ito na nga yung ginawa natin. So ito na yun. Ayan, naging 77.6 na lang. So kung makikita natin dito, ayan, no? So 18mm yung ating plyboard. So hindi nyo pwede sundin yung 18mm na yan sa bandang ilalim. So magbabawas kayo dito. Ayan, sa bandang baba. Ayan, kung makikita nyo, nakakaltas tayo. Yun, no? So pinanipis natin to. Kasi hindi pwedeng 18mm yung nandun natin. Pwede, pero ang mangyayari is magiging maliit yung magiging clearance nya. Yun, no? So 2 hanggang 3mm lang yung clearance nya dito sa gilid. Yun, no? So masyadong dikit, kaya ang ginagawa natin, ayan, binabawasan natin dito. Ginawa na lang natin tong 15. So nabawasan siya ng 3mm. Ayan, magkabila yan dito, ganun din dito, 3mm din tinanggal natin dito. Yun, kaya naging mas malaki yung space natin dito sa gilid na to. So ganun din ginagawa natin. Tapos yung kung makikita nyo yun, yan, binubutasan natin ng 5mm yung likod ng kahon, nasakto dun. So ang pagbubutas naman nun, ayan, una yung ikakabit to. Pag nakakabit nyo na yan, ilalagay nyo na yung kahon. So yung kahon natin, inilitan natin ng 5mm. So total of 1 cm. So ilalagay nyo na siya dito. Ayan, natin likod. Ayan, no? Kung makita nyo yung likod, yan, no? So suksok nyo siyang ganon. Ayan. So magkakaroon ng marka dyan yan. Ayan, dyan. Yung mga marka nating na markahan dyan, isturuin nyo ng bubutasan. Gagawin yung 5mm yung ating pambutas. Ayan. So malalak na siya ngayon dyan. Ayan, no? Pag diniin nyo dito yan, sasahid siya dito. Yun, no? Yan, pag lumagot ko na gano'n, ibig sabihin nakalak na siya. Yun, no? So pwede nyo nang hugutin yan, gagana na yan, no? So ayan, no? So ganyan yung ginagawa natin pagka tayo gumagawa ng drawer guide. So ang sikreto naman siya dito sa ating paglalagay ng lock. Yan, so napakadaling tanggalin, di ba? Napakadali di ikabit, ibalik. Yan, so susukatin nyo lang yung kuha natin dito. Yan, dito bubunggo nyo doon, no? So
yung pinakalikod. So ibubunggo nyo doon. Yan. Kukuha niyo yung sukat nito, yung pinakadulo na to. Ito. Yun, doon. Tapos ipapasa nyo siya dito. Yan, dito sa likod ng kahon. Ito yung likod ng kahon. Mapapasa nyo naman dito sa pinaka-kunwari ito. Dito. Ito, sa pinaka, yun, yung gray color na yun. So doon nyo naman ipapasa. Ayun. Sa gray color. So ikakabit nyo ngayon, ididikit nyo siya dito sa side na to. Tapos i-screw nyo siya dito. So pwede natin i-screwan siya dito dahil nakatapat dito sa ating 18mm na board. Ayan. So doon i-screwan sa dalawa na yun. Yun. Pag nakikabit nyo na, so susuksok nyo na doon, naputasan nyo na yung likod. So susuksok nyo na. Ayan. Yun. Yun. Yan, madali lang yan. Yan, pagka alam nyo nang nakatapat na, pwede nyo itulak. Yun. Ayun, pag lagotok, okay na. Diba? So madulas ikabit. Ayan, yung ating undermount or concealed drawer guide. So yun. So makita nyo, ayan, malaki yung clearance niya. Pero pag sinunod nyo yung ganito natin hanggang sa ilalim, yun, tingnan nyo. Yun. So may bawas ng 3mm yan magkabila. Yan. So walang ingay pagka binawasan nyo yun. Yun. Pag tanggal, ayun, mayroon lang tayong kakalipit sa ilalim. Tanggal na yan. So ayan, papakita ko sa inyo ilalim. Ayan. So yun, takata nyo. So ito, sumakto na siya dito. Tapos sumakto na siya dito. So may space na maliit. Ayan, tingnan mo, maliit siya. So hindi siya dikit na dikit. Kaya maluwag yung ating drawer guide. So hindi siya kakaskas ng basta-basta. Ayan, tanggal pa yan. Kaya pag tinulak nyo yan, lock yan. Ayan, yun. Good na nun. So yun. So ang ating sukat, ayan, 78.6 yung ating pinakakaha. Kasi ito ating kahon 77.6. So 1 cm yung nawala. Sabihin 5mm dito, 5mm dito yung clearance. Yun. So sa haba naman, so sa haba, ayan, so 18 inches to. Ayan. So yung kahon binabawasan natin ng 1/8 inch. Ayan. So mas maliit na konti sa 18 inches yung ating sukat. Ayan. So binawasan natin ng 1/8 inch. Ay 1/8 inch. Tama, 1/8. So 1/8 inch yung tinanggal natin sa haba ng kahon para makuha natin. So naka-atras siya dito konti. Ayan. So ayun, ganyan natin ginagawa sa ating undermount concealed drawer guide. Ayan, diba? Dulas. Yo.